sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. At syempre, bago po tayo magsimula, mga minamahal kong kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, binabati po kayo ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. At syempre, binabati na rin po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikisa at sumusubaybay po dito sa ating programa. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? At syempre, binabati din po natin yung mga bago natin mga subscribers na tumututok po ngayon sa ating programa dito sa Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po. Para ba ang batas natin ay wala ng dangal? Tila ba? At syempre, binabati din po natin si Mayora Janice Digamo, maging si Mayor Fretch Diaz, at sa lahat po ng aking mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Especially sa mga taga-Bais. Ang batas natin ay duwag sa mga taong may pera, sa taong tulad niya, o batas na sangka. At syempre, binabati po natin ang ating butihing Vice National Supreme Commander Roldan Dumdum. Please, kung kami tawagin, handang gawin naming mga huli para sa bayan at para sa buong bansa. Kami buong pusong nanunumpang ipaglalaban ang karapatan ng sino man, mahirap mayaman, walang pag-aalinlangang paglilingkuran. At syempre, binabati po natin ang ating magigiting na mga kapulisan, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man po kayong panig ng ating bansa nakadestino. Sa lahat po ng ating magigiting at tapat na mga kapulisan, mabuhay po kayong lahat. Namin sa bayan, sa ngalan ng aming mga sinumpaan, buhay namin ay sandyang ilalaan sa lahat ng oras, sa anumang paraan. Tulad po ng sinasabi ko palagi, maging halimbawa po ang ating mga kapulisan sa pagiging mabuti, tapat, makatao, makadiyos,
na pulis para kayo po ay maging kahanga-hanga. Hirap maglungkot ay Alam naman natin ngayon yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga pulis involved na sa droga. maranasan. Hindi lang sa droga, pati na sa mga kung ano-anong mga illegal. Basta't para sa baya'y di pagsisisihan. Siyempre, mas maganda po talaga pakinggan, makita na isang pulis ay naglilingkod sa ating bayan ng buong tapat at buong pagsisikap at siyempre ng buong pagmamahal. Kami ay narito, handang maglingkod sa inyo ng buong lakas, ng buong tapat. At pinabati ko rin po yung mga opisyal natin dyan sa Tagbilaran City ng mga kapulisan, ang babait na mga pulis dyan, mga minamahal kong kapatid. At siyempre yung mga kababayan natin, kaibigan dyan sa Negros Oriental na mga kapulisan na tunay na naglilingkod sa ating bayan, mabuhay po kayong lahat. Sa ngala ng pag-ibig namin sa bayan, sa ngala ng aming mga sinumpaan, buhay namin ay sadyang inalaan sa lahat ng oras, sa anumang paraan. At syempre, binabati po natin yung ating mga magigiting, magigiting na kasundaluhan. No? Yung mga sundalo ng ating inang bayan, handang makipaglaban ng sabayan, alang-alang sa katahimikan ng ating inang bayan. Ayun, binabati po natin yung ating mga kasundaluhan sa anumang panig ng ating bansa. Mga matatapang na sundalo at talagang tapat sa kanilang tungkulin. Lalo na sa ating mga special force, maging sa ating mga ranger, maging sa ating mga marines, at maging sa ating mga kapko, mabuhay po kayong lahat. At sana maging halimbawa po yan po lang yung sinasabi natin, mga sundalo, mabuhay po kayong lahat. Pati mga sundalo ng ating inang bayan, handang makipaglaban ng sabayan, alang-alang sa katahimikan ng ating inang bayan. At syempre sa gabing ito, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung ating mga public servant na naglilingkod sa ating inang bayan. Kumusta na Pilipinas? Meron na bang nagbago sa'yo? O baka ganun pa rin? Binabati po natin yung ating mga kapitanis sa buong bansa na naglilingkod ng tapat sa ating inang bayan. Mabuhay po kayong lahat. At syempre, binabati din po natin yung mga mayors, mga gobernador, mga senator na tapat, hindi kasama si Bato. At syempre, binabati din po natin lahat na magigiting at tapat na mga congressman, hindi kasama si Tebes. Ay, binabati ko nga din pala si Kong Tebes. Ay, best friend na best friend ko to. Hoy Tebes, nasaan ka na? Ikaw ay hinahanap nila. Tao mo ay nagsitakas na. Patay ka kapag nahuli ka. Hoy Tebes, bumalik ka na. Taong bayan, naghihintay sa'yo. Ang muskado at ang tulungan, handa na para sa inyo. Hoy Tebes, bumalik ka na. Ang kampon mo nakahanda na. Ang lahat
ng parusa sa iyo ay naka-ready na. Hoy Tebes, nasaan ka na? Ha ha ha, hinahanap ka na. Balita ko daw, galit na galit talaga sa akin to si Tebes. Todas ka kapag nahuli ka. Taong bayan, patay ka, lagot ka na. Hoy Tebes, bumalik ka na. Mata mo para nang luluha sa tak. Okay, bago po tayo magsimula, muli sinasabi ko po sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po. Okay, sa gabi pong ito, mga minamahal ko kapatid, di na po tayo magtatagal dahil lagi naman po tayo nagtatagal bago magsimula. Doon po sa mga kapatid natin na nagre-reklamo, ba't ang dami daw kantang lumalabas? Pasensya na po kayo, ito po ang aking estilo. Kumbaga sa baril yung gatilyo at saka yung inaano ko muna, inililinis ko muna bago iputok. So sa gabing ito, mga minamahal kong kababayan, pag-uusapan po natin, talaga naman lagi natin binabati dito pero wala tayong magagawa. Talagang ganito ang mundo, ganito ang bansa natin. Hindi maiiwasan na talagang mayroong mga tao talaga o mga pulis. Isisingit lang po natin to pero hindi po to yung pinakapunto ng ating usapin. Hindi po to ang punto ng ating usapin pero pakinggan po natin kung ano po ang kaganapan at anong nangyayari ngayon sa mga general. At bakit sila tinanggal? So dumako na po tayo. Sapul ang ilang opisyal at mga miyembro ng Philippine National Police matapos ang mga ito ay sampahan ng kasong kriminal sa tanggapan ng Ombudsman dahil sa di umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa nooy na sabat na 6.7 billion pesos na halaga ng shabu sa Maynila. Mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Dangerous Drugs Act, Revised Penal Code, partikular na sa falsification, perjury, false testimony at malversation of public property at obstruction of justice ang isinampa ng National Police Commission o NAPOLCOM at Philippine National Police o PNP sa Office of the Ombudsman laban sa 50 police officials na umano'y sangkot sa cover-up sa halos 1 toneladang drug bust sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa mga pulis na kinasuhan, 12 rito ay mga opisyal habang 38 naman ang mga non-commissioned officer. Kabilang sa mga kinasuhang PNP official ay sina dating PNP No. 3 man, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. at dating PNP Drug Enforcement Group Chief, Police Brigadier General Narciso Domingo. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos na siyang chairman din ng NAPOLCOM, na isampa ang kaso Biyernes ng nakalipas na linggo. Aside from the criminal cases that have been filed last Friday against these police officials, the National Police Commission is conducting administrative proceedings. The NAPOLCOM has completed pre-charge investigation against the 48 PNP officers and members, and that appeared in the video, and expects to issue its resolution for about 15 days. Biro mo, sinayang nila yung ranggo nila. Biro mo, dahil sa shabu, ayun, tambak-tambak yung kasong kinakaharap nila ngayon. Biro mo, si Police Lieutenant Jonathan Susungko ba to? At saka Police Lieutenant Colonel Jeffrey Punsalan. O ito si Punsalan. At saka ito si Padilla. Aba, Police Lieutenant pa naman, no? Kikita nyo yan. Mga may ranggo. Hindi basta-basta to. May mga general pa. Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr.
Police Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel ano to, Alunan, pati to si Police Lieutenant Colonel ano to, Banyes ba to? Oh? Police Lieutenant Colonel Gonzales, Police Major Salbingo. Abay, mga kababayan. Talaga. Kaya kung maaalala natin, yung sinabi nga nito ni Pangulong Duterte noon, nung kausap niya yung mga pulis, talagang pinagmumura niya, kung maaalala ninyo. Ano? Talagang ang aga-aga talagang kinausap niya yung mga pulis. Mababalitaan natin noon na may mga pulis nga na mga opisyal na kung saan, ay nako, talagang maalala nyo noon yung mga sino-sino ba yun maliban sa mga ano na to. Ibig sabihin pala nung panahon ni Duterte, marami pang mga opisyal at saka mabibigat na mga pulis. Kumbaga yung mga ranggo matataas na hindi pa nila nahuhuli. Yung pala harap-harapan ka. Nakakasama pa yata nito ni Bato. Biro mo yung mga ranggo na may major, ilang colonel yan. Nung panahon ni Bato, hindi ba yan nakita yan? Balita ko nga, dahil nahuli yan, walang magawa si Bato kung di sumabay na lang. Kahit ayaw niya dahil pag hindi siya kumilos dyan sa Senado, mahahalata siya. Diba? Magtataka ka ilang taon ba naging Pangulo? Ilang taon naging Pangulo si Duterte? Huli ng huli dun sa baba, yung pala, nasa taas lang. Para kang naghahanap ng nawawalang suklay na nasa bulsa mo lang. Nangyari sa akin yan, naghahanap ako sa aking relo, hawak-hawak ko lang din pala. Diba? Biro mo sa dami, akala ko ba ubos na. Ilan yung naglitawan ngayon na kapitan na involved na sa drugs. Mahigit 400 ka mo. Sa dami yan Isang kaya nagsitago tong mga to ng mga panahon ni Duterte. Yung mga pulis na involved ngayon, ilang daan din yan. Tinamaan ng lintek. Ang gagaling magtago ng mga ito ay talo pa yung ahas Noong nakaraang mga taon na si Duterte ang presidente, kung maaalala nyo, may binanggit si Duterte na matataas na opisyal na talagang binanggit niya agad. Kung hindi ako nagkakamali, nung pumunta siya sa Pampanga ba yun? Pakinggan nga natin kung maaalala natin yun. Ano ang Artikulo 3? Dali lang po, hindi po yung artikulo. Anong sabi ni Duterte? Pakinggan po natin. Pinangalanan ng Pangulo ang anyay mga malalaking protektor ng mga drug syndicates. General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luo, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director NCRDO. General Tinio, former QCPD director. Biro mo at tataas ng mga ranggo. Puro general. Pero matindi. Bagamat sila lumitaw na mga protector o mga drug lords, ang tanong, nasan ba sila ngayon? Nakulong ba sila? Balita ko kasi itong mga ito,
May sumipsip din yata kay Paulo. Katulad ni Tebes, ayun, naligtas sa kapahamakan. Pag sibilyan, yung nabalitaan, kahit nagbago na, todas. Pero dahil itong mga ito ay general, ligtas. Yan po yung nakakasama ng loob ng mga panahon na si Duterte pa. No? Pero dahil general, sabi niya, papatayin niya. Diba, maalala niyo, nung siya nagsasalita doon sa Malacanang, doon sa mga pulis, sinabi niya na papatayin ko kayo. Nangyari nga, balita ko, ini-enjoy na mga ito yung kanilang mga retirement na natatanggap. Pero yung mga tao na nagbago na, puminto na, abay dahil nga tinaasan ni Duterte sweldo ng mga polis, abay nagpapogi. Kahit yung hindi na dapat patayin o pakailaman dahil nagbago na nga, tinira pa rin. Kaya nga umalma yung human rights noon. Diba? Hindi mali yung ginagawa ni Duterte na patahimikin. Pero tayo po ay may batas. Kung ganun man lang din na gustong patayin sana nito ni Duterte, itong mga adik, bakit hindi nila ipinasa noong mga panahon na yun? Hindi niya pinuwersa yung ating gobyerno, congressman, na ibalik na lang yung death penalty. Bakit kailangan na ilagay sa kanyang mga kamay ang batas na ayon sa batas ni kahit sino, kahit gobyerno, hindi pwedeng pumatay ng ganun-ganun na lang kahit pulis ka pa, general ka pa o presidente ka pa. Akala nila nagagalit tayo dito dahil namemersonal tayo. Hindi po. Kasi masakit po kasi, tingnan nyo ha, tama ang gusto niyang gawin, patahimikin. Pero gano'n, ano ba nangyari? Napatahimik ko. Ayun nga, lumantad pa. Mas marami pa palang hindi niya nahuli noon kaysa sa nahuli niya ngayon. Baliktad. Dumadami pa rin yung mga taong hindi nahuhuli noon. Na ngayon, napapanood natin. 'Di ba? Ano bang nangyari? Wala din. Yung mga balita ko, yung mga iba doon, nagtatrabaho na ng mabuti, nagbagong buhay na. Dahil nga nabigyan ng bagong sweldo itong mga to, doble na, ayun. Itong mga pulis naman na ito, nagpagamit din sa politiko, tira lang ng tira. Diba? May mga panahon walang magawa yung human rights. Paano sila magre-reklamo? Pati sila pinagbabantaan ni Duterte na papatayin. Paano kikilos yung batas? Yung batas inilagay ng isang presidente sa kanyang kamay. Kaya nga lahat ng kukontra sa kanya doon, pati yung Chief of Justice, ginawan na rin nila ng kwento, pati si Dilima. Dahil gusto niya, yung batas nasa kamay niya, gusto niya magpasikat at gusto niyang sabihin sa sarili niya na siya na yung katangi-tanging presidente na makakagawa niyan, makakapagpatahimik dito sa Pilipinas. Pero wala namang nangyari. Huli ng huli, doon sa mabababang mga tao, yung pala yung dapat niyang hulihin, mga kasamahan lang din naman ni Bato. Mga general. Diba dati hinahamon pa nga ni Bato? Sino matapang sa inyo? Iniisip ng mga general, pagtulungan ka namin baka hindi ka maitsura. Diba? Wala lang pumatol kay Bato nun kasi alam nila, syempre sino ba naman hindi magtatapang-tapangan na ganun? Brigadier General ka, bigla ka naging Chief of Staff. Kung pinatulan siya ng mga general na, ewan ko lang kung maging baka maging ano na lang yan. Yung kasing lambot ng kutsinta. Diba? Hanggang ngayon maraming galit kay Duterte. Tira ng tira doon sa ibang politiko, pero yung anak niyang politiko hindi niya matira. Diba? Paano ka maniniwala, Tingnan mo, nakakulong na yung mayor doon sa Baybay Leyte. Nakakulong na lang. Kung di ako nagkakamali, hindi pala si Espinosa ba yun? Biro mo. Nakakulong na lahat-lahat doon. Nung nakita natin, doon sa report, abay may hawak na 45.
Kaya pagkakaalam ko, bago yan ipasok niya sa kulungan, kinakapkapan lahat-lahat yan bago pumasok. Tapos nung nakapasok na, doon pa nagkaroon ng armas. At ang sabi ng laban, kaya pumasok na yung human rights nun. Kaya lang, hindi nagamit ng human rights yung kapangyarihan nila, yung authority nila. Dahil nga masyadong inabuso nito ni Duterte yung kapangyarihan niya. Yan ang totoo. Ha? Inabuso niya. Gaano katiyak yung mga pulis na yun, yung mga tinitira nila, ay addict pa rin noong mga panahon na yun. Samantalang, nung pumasok si Duterte, nung nagbigay siya ng sample, doon pa lang natakot na lahat ng addict. Kung talagang si Duterte ay naging abogado, naging piskal, sumunod ka sa batas. Dahil hindi ka Panginoon, kaya nga tinanggal yung death penalty. Kasi ayon sa mga religious, pinagkaisahan ng mga born again at ang iba pang mga reliyon na tanging Diyos lamang ang may karapatan na pumatay. Pero mga panahon na yon, nilagay ni Duterte sa kamay niya yung pagiging Diyos. Diyos ko po. Diba? Yung mga imbis na yung mga taong yon na pinapatay nila, gusto na magbago kasama yung kanilang mga anak, asawa, magulang. Abay, tinanggalan ng karapatan na mabuhay nito ni Duterte. Kaya nga dapat habulin to ng ICC. Dapat habulin to. Kaya mga kababayan sa mga biktima nito ni Duterte, manawagan po kayo sa ICC na makialam dito ang ICC. Para makatikim din itong si Duterte sa dapat niyang matikman. Diba? Ano ba yung napapaloob sa human rights? Bakit kailangan makialam ang human rights? Ano ba ang trabaho ng human rights? Pakinggan natin mga minamahal kong kapatid. Pinoprotektahan ng Artikulo 2 ang iyong karapatan sa buhay. Pinoprotektahan ng Artikulo 2 ng Human Rights Act ang iyong karapatan sa buhay. Nangangahulugan ito na walang sinuman, kabilang ang gobyerno, ang maaaring sumubok na wakasan ang iyong buhay. Malinaw. Kahit ang gobyerno, walang karapatan na wakasan ang iyong buhay. Malinaw po yan. Batas po yan na ipinasa sa Kamara, nilagdaan ng presidente, nilagdaan ng mga senator, at ng iba pa. Pero nang pumasok si Duterte, binaboy niya yan. Inabuso niya yan. Tinanggalan niya ng authority. Yung human rights. Nangangahulugan ito na ang pamahalaan ay dapat gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang pangalagaan ang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas para protektahan ka at sa ilang mga pagkakataon sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang upang protektahan ka kung ang iyong buhay ay nasa panganib. Dapat ding isalang-alang ng mga pampublikong autoridad ang iyong karapatan sa buhay kapag gumagawa ng mga desisyon na maaaring maglagay sa iyo sa panganib o makakaapekto sa iyong pag-asa sa buhay. Kung ang isang membro ng iyong pamilya ay namatay sa mga pangyayari na kinasasangkutan ng Estado, maaari ka magkaroon ng karapatan sa isang pagsisiyasat. Kinakailangan din ng Estado na imbestigahan ang mga kahinahinalang pagkamatay at pagkamatay sa kustodiya. Ang mga korte ay nagpasya na ang karapatan sa buhay ay hindi kasama ang karapatang mamatay. Ayun po, malinaw. Nilabag po ni Duterte yun. Nakasaad yun. Na kahit gobyerno, kahit presidente ka pa, kung sino ka pang matapang kang presidente ka, wala kang karapatan dahil hindi ka Diyos. Sige nga, sa sobrang katapangan ni Duterte, naubos ba niya yung mga adik? Di ba naglitawan ng napakarami ngayon? Di ba? Sobrang kahambugan, sa sobrang akala mo kung sino ng pinakamatapang sa buong mundo. Puro yabang lang naman, wala namang nagawa. Binigyan lang niya ng pabor yung mga polis, yung mga, pero talagang mahihirap, di man guminhawa. Para sa mahirap may pagbabago. Ulol.
Magsalita pa, kala mo kung sino. Kala mo talaga siya na yung matapang sa buong mundo. Tapang lang yan dahil alam nyo na, may kapit sa mga MPA. Kung maraming bataan si Arnie Tevez na mga aso, tuta ng mga pulis, mas marami yan si Duterte. Huwag na tayo magsirauluhan dito. Huwag na tayo maggaguhan. Tama na yung mga kalokohan nyo dyan. Masyado nang naapi yung mga kababayan ko. Ginawa ninyo. Mayroon pa dyan mga estudyante. Kahit walang ginawa, binaril ng mga pulis. Hindi pinakulong ni Duterte kasi siya daw ang bahala. Walang nagawa yung human rights kasi pag nakialam ang yung human rights, pati human rights, kaya niyang ipapatay. Hindi naman masama sana yung plano nyo, natanggalin yung mga adik. Ang masama dyan, nag-overpower kayo. Pati yung may karapatan na dapat gawin yung trabaho nila, tinanggalan ninyo. Maraming galit sa human rights dito kay, Duterte, kala niyo ba? Isa na dyan yung Channel 2. Dahil hindi siya sinuportahan ng Channel 2, marami siyang buhay na sinira ng mga pamilya, mga artista, mga nagtatrabaho sa Channel 2. Kala mo Duterte, napakagaling mo na. Kala mo napakabuti mong tao. Dinadaan-daan mo sa... Wag na. Kasi kung talagang matapang ka, talagang naubos na lahat ng adik. Mas talungan dumami ngayon. Pinagtatawa ng katuloy, nasa sinasabi mo 6 months. Tapos ngayon, salita ka dyan sa, basta yung kay Kibuloy na, yung pastor din na rapist. Nakaligtas lang yan dahil presidente pa si Digong noon. Kalunos-lunos yung sinapit ng babae dahil sa pangre-rape ng pastor na yun. Parang si Laping din niya tsaka si Nalam. Sabihin pa, anak daw siya ng Diyos. Anak ba ng Diyos na rapist? Tingnan mo, nag-away na yung pusa at aso ko dito. Diba? Huwag na tayo maglokohan. Pero hindi yan ang topic natin. Pasensya na kayo, sinasabi ko lang yung totoo dito. Huwag na tayo masyadong porkit ba magaling siya. Hindi siya pang presidente sa totoo lang. Mas bagay siya manatiling maging mayor. Na? Ubusin man niya lahat ng tao sa Davao, at least puro taga Davao lang, kalahi niya lang. Pero sa totoo lang, taga Davao ang side ng sa lolo ko. Hindi naman lahat natutuwa diyan kay Duterte. Maraming galit diyan sa Davao City sa kanya dahil yun nga, yung akala mo kung sino ng matapang, akala mo siya na yung magaling. Kaya walang tumatakbo diyan sa Davao kasi ala Tevez din yan. Pag may tumakbo, di ba? Yung testimony na panood nyo, pag may kumalaban sa kanila, sigurado tumba ka. Kaya yung estilo niya ni Duterte, ginagaya ni Tevez. Pagkaiba lang nila, addict talaga to si Tevez. Di ba? Ito si Duterte, addict sa babae. Sensya na kayo, tulad ng sinabi ko walang personalan, trabaho lang. Sinasabi ko to hindi para sumikat yung channel natin. Sinasabi ko to dahil yan ang katotohanan. Malinaw na nakasaad sa batas. Kahit gobyerno. Kung ganun lang din pala, uutusan mo yung mga pulis pumatay ng pumatay. Kung tutusin, dapat ngayon maraming pulis na nakakulong. Dahil lahat sila lumabag sa karapatang pantao. May batas. Kung gusto nyo ipapatayan, sana pinasa nyo yung death penalty. Ayaw nyo ipasa kasi maraming kaalyado itong si Duterte na mga adik na katulad ni Tevez na pwedeng mabitay. Isa na dyan si Paulo. Kaya hindi nila pinasa ng panahon na yung death penalty dahil alam nila ng panahon na yun binabatikos ni Trillanes itong si Paulo dahil lantaran na yung pakiging drug lord niya sa buong Davao. Biro nyo? Gamit yung kapangyarihan. Magaling magsalita. Walang iba yung sa pelikula Parang sa pelikula lang din yan Drug lord siya. Siyempre, para hindi siya mahalatang drug lord, mimigay siya ng pera sa mga simbahan, nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Pero yung pera na yun, na galing sa tulong niya, galing sa mga droga na kung saan sumisira naman ng ibang mga tao.
Huwag na kayong magpaloko dyan kay Duterte. Huwag nyo nang hayaan na may Duterte pa sa gobyerno. Matagal tayong niloko ng mga yan. Matagal tayong ginawang gago ng mga yan. Hanggang ngayon naman. Tinan nyo, kaya hindi umuusad ng ano yung kaso ni Digamo. Kasi may Duterte dyan. May mga galamay pa itong kaya malaking kagaguhan yan. Di tayo pinanganak na ngayon lang para habang buhay na lang na sunod-sunod lang magpadala sa mga papogi ng mga yan, mga litche yan. Mahilig ka magmura, Duterte. Ha? Raulo ka, hindi lang ikaw marunong magmura. Masyado mong minamaliit lahat ng tao dito sa Pilipinas. Ha? Kung murahin din kaya namin magulang mo, murahin namin, magmura ka sa mga tao dito sa Pilipinas, kala mo ikaw may-ari ng mga lahat ng tao dito sa Pilipinas, matapang ka? Ha? Dahil kaalyado mo lahat ng NPA? Lahat? Sumipsip ka sa PNP kaya tinaasan mo yung sweldo nila pati sa AP para kung may mga tarantaduhan ka, hindi ka hulihin? Style mo, bulok. Huwag mo na kami daanin sa ano mo. Alam ko, marami kang kayang gawin kasi presidente ka. Gamit yung kapangyarihan mo. Ganun naman kayo mga mayayaman, di ba? Mga may kapangyarihan. Gamit yung kapangyarihan, kaalyado, pera. Kayang-kaya magpapatay na tao. Sanay na sanay ka dyan, Duterte. Sa'yo nga natuto si Arnie Tevez ng mga estilo mong bulok. Totoo yan. Hindi ako nag-ano. Okay, dumako na tayo sa pinakasentro ng ating usapin na bibigyan po natin ng komentaryo. Okay, nung vlog natin, napagkwentuhan nga natin, mga minamahal kong kapatid. Ito ngang yung vlog na nilabas na naman nito ni Tevez, ha? Na nakahiga. Parang kagagaling lang yata nagshabu. So, tinanong nila itong si Panelo. Si Panelo na lolo, sa sobrang katandaan, hindi na alam yung sinasabi. Kuryagaba. Dapat kampihan niya yung mabuti, abay kinampihan pa yung demonyo. Paano ba namang hindi niya kakampihan yung demonyo? Kung amo nga nila si Duterte, kinampihan si Tevez, sila pa kaya. Siyempre, gusto pang mabuhay ni Panelo, kaya yun, sunod-sunuran lang sa demonyo din. Pakinggan natin yung interview ng SMNI kay Roque. 7:35 na po na umaga mga kapartners, nagbabalik po ang pulso ng bayan. Kasama pa rin po ang spokes ng bayan, Attorney Harry Roque. Attorney, pag-usapan naman natin yung legalidad. Usaping legal muna tayo para maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Nagkaroon po dapat ng unang preliminary investigation sa reklamo laban dito kay Tevez, sa Department of Justice. Pero no show itong kampo ni Tevez, pati na rin yung kampo noong mga inakusahan sa Digamo murder case. Ano ba ang niyan? Ang reason din naman nila, hindi daw nila natanggap ang subpoena. Pag pinakinggan yung DOJ, nagpadala naman sila sa mga official na mga residents at pati sa opisina sa Kamara, nagpadala rin. Ano ba ang proseso, tamang proseso niyan, Attorney? Well, una-una, hindi subpoena ang binibigay pag preliminary investigation. It is just a notice, Kasi ang subpoena, pwede ka makulong kung hindi ka sisipot, Ang preliminary investigation, optional yan kung gusto mong sumapi. Pero yan ay karapatan ng akusado na binibigay ng batas. Ang tawag dyan, statutory right. Na may karapatan ka na bago ka sampahan sa kaso, tingnan muna kung aksaya lang ng oras at ng resources ng gobyerno kung lilitisin yung kasong yan sa hukuman, So, ang proseso dyan, dapat bigyan lang sila ng notice kung kailan na madidinig itong preliminary investigation at sapat na yan kapag nagbigay ng notice of hearing doon sa last known address ng tao o di ba kaya sa kanyang opisina. Kasi, pero sa akin, to be safe, ang DOJ dapat bigyan pareho sa opisina niya sa Kongreso at saka doon sa bahay niya sa Dumaguete. Kasi alam naman ng tao kung saan nakatira si suspended Congressman Tevez. Yan po siya ay nakatira halos Valencia na, Although I think sako pa rin niya ng
ng Dumaguete, no? Pero papuntang Valencia yung bahay na tinitira niya talaga. So, hindi naman required na personal na matanggap ng tao yung kanyang invitation na sumapi doon sa yung notice for preliminary investigation. Ang requirement lamang, bigyan siya ng pagkakataon na sumapi sa preliminary investigation, sapat na yung bigyan siya ng notice kung kailan yung preliminary investigation. Nasa kanya na yan kung siya ay sisipot o hindi. Pero indispensable pa rin, dahil ito isang statutory right na hindi naman po pwede ipagkait, no? Na bigyan siya ng notice doon sa kanyang last known address o di naman kaya sa kanyang tanggapan. Sa akin naman, sapat naman yung notice sa tanggapan niya dahil alam naman ng lahat na siya ay kongresista, no? At imposibleng wala siyang staff doon dahil siya ay suspended pero meron pa rin siyang plantilla doon sa kanyang opisina, no? Pero to be safe, dapat ipadala rin yan sa kanyang last known address doon sa Dumaguete. Pero kailangan ba, attorney, na may tumanggap, pumirma doon sa notice na para patunay na talagang natanggap nila ng Teves Camp yung notice na yan? Well, mas mabuti na meron nakapirma, no? Pero may mga pagkakataon na ayaw pirma. So, sasabihin ng process server, refuse to receive, no? So, mas mabuti talaga i-personal yan ng DOJ para sigurado na wala nang butas, na hindi siya pinagkaitan ng preliminary investigation. And yung mga pahayag ni Congressman Teves, parang consistent pa ba? Lalo na yung sinasabi niya na may banta pa rin sa kanyang buhay, hindi siya uuwi hanggang hindi siya feel safe dito. Pero yung isang kapatid niya na naging kalaban sa politika, naging kalaban sa gubernatorial race dyan po sa Negros Oriental, nandito naman sa pa rin sa bansa at sinabi nga niya, nakipag-ugnayan nga siya sa otoridad at sinasabi na handa siya na humarap sa anuman. Kumbaga, di ba dapat medyo pantay sila kung hindi siya safe, dapat hindi rin safe yung yung kapatid niya. Bakit nandito pa rin, attorney? Well, wag na natin pag-usapan kung meron talagang banta sa buhay niya, wala. Kasi no less than the president has assured him na babantayan siya ng gobyerno. Pagbibigyan ng halaga ang kanyang buhay, susunduin siya sa kahit saang airport na siya maglalanding dahil siya na may lumilipad using a private jet, no? Yan ang sinabi talaga ng presidente. And kung hindi naman siya satisfied sa ganyang pangako na nanggaling na sa presidente, siguro wala nang kahit anong guarantee of security will satisfy him, no? Pero ang punto, the process sa preliminary investigation, tutuloy po yan whether or not he participates. Ang importante lang, binigyan siya ng pagkakataon, no? At syempre, pag hindi siya nag-participate, baliwala lahat yung mga recantation na ginawa nila, no? Kasi sasabihin ng piskal, well, pwede ko namang baliwalain lahat yung recantation na yan dahil sa decision ng Korte Suprema, hindi talaga naman yan binibigyan ng napakalaking weight, no? Lalong-lalo na ito ay probable cause lamang, no? Ang hinahanap, hindi naman proof beyond reasonable doubt, no? So baka nga tumuloy na yung proseso pag hindi sila sumapi. Mas mapapabilis yung resolution ng kaso pag hindi sila nag-file ng kanilang mga counter-affidavits. Doon naman po sa DNA samples na ayon nga sa abogado ng pamilya ng pinaslang ng Negros Oriental Governor Roel Digamo, tumugma doon sa mga suspect, attorney, na nakita doon sa crime scene. At ngayon, kine-question ngayon ng kampo ng Teves. At paano ba malalaman natin na legitimate yung mga DNA samples at hindi masasabi ng kampo ng Teves na baga kumuha lang na sa iba para akusahan ang isang suspect, parang gano'n, attorney? Napakalakas pong ebidensya ang DNA kasi yan po ay physical evidence. Kapag ikay nakitaan ng DNA, yan ay pruweba na nandun ka sa lugar kung saan nakuha yung DNA na yan. At hindi mo pwedeng ipagkaila na ikaw yun dahil ito po ay siyensya na. Kaya ako, binibigyan ko ng hugay itong ating investigador kung talagang gumamit sila ng DNA, no? Kasi napakalakas na ebidensya yan. Walang klaseng recantation ang po pwedeng isang tabi sa resulta ng DNA na nagpapakita na naroroon sila kung saan nakuha yung DNA samples na yan, no? Dahil hindi po nagsisinungaling ang siyensya. At 99.9999% accurate po yung DNA, no? So it is far more superior kaysa sa kahit anong denial na po pwede nilang gawin sa pamamagitan ng affidavit, no? So sa akin po, hindi po nagsisinungaling ang physical evidence at kaya naman po dapat mas gamitin talaga ang DNA evidence. Hindi po pwedeng takutin, hindi po pwedeng bilhin ang DNA evidence.
Ang dinadahilan kasi, attorney, na baga, yes, after na makuha yung blood sample at pagdating doon sa crime scene, baga planted at para lang talagang tumugma yung blood sample doon sa crime scene dito sa mga suspect. Well, yun nga po no? Pwede nilang questionin yan, pero ang pagko-question nila, limitado lamang kung yung sample na kinuha nila ay contaminated. Yun lang ang pinag-uusapan. Kung yung laboratory nila ay contaminated din yung sample na in-examine. No? Pero kapag hindi nila nasira yung proseso no, na hindi siya contaminated, tatanggapin mo ng hukuman ang DNA as against even yung mga testimonya na to the contrary. May mali ho ba na nakikita po ninyo sa baga pagsasalita ng Department of Justice Secretary hinggil sa issue na ito? Lalo na at itong kaso ni Teves ay dinidinig pa dyan sa prosecution, sa preliminary investigation pa. Wala kaya nga siya Secretary of Justice siya nagbibigay ng katarungan. Kung di siya magsasalita para magkaroon ng katarungan, anong klaseng Secretary of Justice siya? Katungkulan niya talaga na ipakita sa taong bayan na tinataguyod niya ang katarungan. Ang lilinawin ko lang po may mga ilang piskal kasi na iniisip nila na quasi judicial yung preliminary investigation. Well, pwede po talagang totoo yan dahil naghahanap naman sila ng probable cause. No? Pero probable cause lang naman po, ngayon bagong standard, likelihood of successful prosecution ang hinahanap nila. No? Pero that does not make them judges. Piskal pa rin po sila dahil sila naman ay nagdedesisyon lamang kung aksaya lang ng oras at ng resources ng gobyerno ang pagsasampa ng kaso sa hukuman. No? So, hindi po West ang prosecutors. Sila po executive. Part of the executive branch, ang kanilang katungkulan, ipatupad pa rin ng batas. At kapag ang kalihim ng Department of Justice ay tingin niya merong batas na nalabag, katungkulan po niya na talagang gamitin ang kanyang opisina, no? Ang kanyang katungkulan para itaguyod ang katarungan. Otherwise po, he will be a Secretary of Injustice kung hindi naman siya magsasalita sa panig ng katarungan. Attorney, nagpapalitan ng mga payag ang kampo ng Teves at parang hindi na nga dito sa Digamo doon na sa mismong DOJ. Meron bang paglab? Okay, doon na lang po tayo. Alam niyo, maliwanag, tingnan niyo, yung sinasabi nito ni Panelo, ibang-iba dito kay Roque. Makikita natin, napakaliwanag kay Roque. Ba't nga naman hindi magsasalita si Remulla? Karapatan niya yan. Diba, bilang DOJ Secretary, karapatan niyang ipaglaban at sabihin yung dapat niyang sabihin sa mga terorista o kriminal na katulad ni Arnie Teves. Siyempre, may mga media nagtatanong. Siyempre, para naman aware si Teves na pinaghahanap na siya, para aware nga naman itong si Teves na siya ay mayroong maraming kaso, ang tawag na nga sa kanya ng demonyo. Kaya sinasabi ni Abalos at saka ni Remulla para itong si Arnie Teves makapaghanda sa sarili niya kung siya ba'y magpapatiwakal o susuko. Kaya nga tinitira ngayon ni Arnie. Makikita nyo kung sino yung mga nakikipaglaban para sa kabutihan, yun ang titirahan ni Arnie Teves. Kasi yun ang utos ni Lizardo sa kanya. Nakikita niyo ba? Kasi nga, gustong lumusot ng demonyong to sa kanyang mga nagawang kasamaan. Gusto niya pa talagang gumawa. Alam niyo, pag hindi nakulong ito si Teves, gagawa at gagawa pa rin to ng mga krimen. Biro mo, ayaw daw niyang umuwi. Kasi daw, delikado buhay niya. Alam niyo, ilalagay tayo sa bulsa nito. Alam mo kung talagang kriminal itong mga Digamo, nandiyan lang si Henry Teves sa Negros, matagal nang tumihaya to. Kung gagamitin lang nila yung pera, para ipatumba, gayahin yung ginawa nila doon kay Roel Ragay Digamo, baka lahat, pati to si Kitty, itong mga gumagawa ng kwento, ubos na yung mga yan. Pero dahil sa awa tulong ng Diyos, dahil kumakapit ang ating mayora, si Mayor Pretz, sa batas at sa salita ng Diyos. At dahil sila hindi mga kriminal, ayun, buhay na buhay. Binigyan pa nga ng kapangyarihan ngayon dyan sa Kapitolyo. Diyan nyo makikita na kaya ayaw lang talaga nito ni Arnie Teves umuwi. Dahil alam na alam niya na guilty siya. Yun lang yun. Huwag na tayo magpadala sa salita nito ni Arnie Teves. Dahil itong si Arnie Teves, sabi ko nga,
dahil siya ay kriminal, dahil siya ay talagang duragista, drug lord, mamamatay tao, part na yan sa buhay niya yung maging mayabang, sinungaling. Kaya kung may sinungaling man akong kilala dito sa mundo, wala, ako, si Tevez na yung number 1. Ha? Yan ang totoo. Pero pati presidente gusto niyang ilagay sa bulsa niya. Takot pala siyang mamatay pero ang hilig magpapatay. Takot siyang makulong. Pero kung gumawa ng krimen, grabe, wagas. O, di ba? Makikita niyo pati sa mga abogado, makikita niyo yung mga nagsasabi ng totoo, tsaka talagang matalino, tsaka may tamang. Nako. Di ba? O, makikita niyo na ngayon. Baka sabihin niyo, nami-personal si Epifanio kay Duterte. No, hindi. Tingnan, unti-unti na natin nadudugtong. Wala kay Panelo, doon sa brad ni Duterte, na gumapang doon sa mga sospek para bumaliktad. Meron pa yang lilitaw, nakaalyado pa rin ng mga maniwala kayo sa akin. Hindi tayo pwedeng gawing tanga ng mga yan. Kung nagawa nila tayong gawing tanga noon, hindi ngayon. Hindi habang buhay magiging tanga-tangahan na lang tayo. Kaya hindi porket idol ko si Duterte noon, kahit may mali siya, kahit nakikita ko na hindi yan pwede. Kapatid ko nga, pag may mali, sinusuntok ko eh. Diba? Yan pa kaya. Pakinggan naman natin yung sasabihin ng abogado ng ating Mayora Janice Digamo. Yung presence ko doon, kine-question nila. I am representing my clients as complainants. Habang sila, nire-represent nila si Congressman Tevez, pero hindi nga siya kasama na respondent doon sa mga naunang kaso na nasa RTC na ngayon. So, I think they are being officious on that point, no? Yung masyadong nakikialam na hindi naman involved si Congressman Tevez. And in fact, they attempted to harass me. Suit. Ano po masasabi niyo dito, attorney? Alam niyo po, mukhang nagsalita ang mga lawyers na hindi nila binasa yung report ng DNA analysis. Kasi yung sample, hindi naman po sa dugo nila galing, no? Hindi pinilit. Alalahanin po natin na nagkaroon ng hot pursuit immediately after the incident. Opo. No? At yung inabandon nila na sasakyan nila, dahil natrap po sila, inabandon yung sasakyan, may mga naiwan po doon na bote ng tubig, bote ng pokari, na halatang nainuman. So ang mga investigator po ay kumuha ng nag-extract sila ng DNA sample doon sa lid, yung opening ng mga bottled water canisters na ito through a cotton swab. So isa po yun na sample, no? Pangalawa, maalala po natin na merong 3 nahuli doon sa hot pursuit. Opo. So may mga dugo po sa kanilang damit, sa kanilang pantalon, sa kanilang bulletproof vest. At nag-cut po ng cloth, a piece of cloth, ang mga investigador dahil may mga patak ng dugo sa kanilang mga sinuot. No? And then pangatlo, may mga patak din ng dugo doon sa compound. Kasi po, may mga natamaan din sa kanila, no? Yung mga shooters. And then, noong inadmit po sila sa facility ng gobyerno, kumuha po ng buccal swab. No? Nag-conduct ng buccal swabbing ang mga investigator natin. Kumuha sila ng laway po, no? Saliva, sa kanilang bibig. And then, sinubject lahat po itong mga samples na ito at nagtugma po yung analysis na yung gumamit sa mga sasakyan ay sila rin po itong mga nakakulong ngayon. No? At saka yung mga nakuhang blood droplets doon sa compound, galing din sa kanila. And based on the report ng DNA analyst, there is scientific certainty that the
DNA samples extracted from the lead noong bottled water, bottled Pocari Sweat, yung piece of cloth na ginunting ng mga kapulisan dahil may mga dugo sa mga sinuot nilang damit, nagtutugma po na dito sa apat, no? Namely si Gonyon Jr., si Judiel alias Osmundo Rivero, si Antipolo, at saka si Isturis. No? Makikita naman po natin na doon sa CCTV footage, nakita po natin yung sasakyan na dumating, bumaba yung mga shooters. Pagkatapos ng shooting, sumakay sila sa sasakyan na ito at tumakas sila pero nagkaroon ng hot pursuit. Inabandon po yung sasakyan na yan at doon po kumuha ng ilang DNA samples yung ating mga investigador. So, in short, ang essence po nito ay the DNA analysis result will place at least these 4 shooters in the crime scene. Oo. Opo. Hindi po yung kinuhanan sila ng dugo. Hindi po yun while under totoo. detention. Hindi po totoo yun. So hindi po totoo pala yun. So kasi tama nga po na nasagot po ninyo yung katanungan na luma ito, yung usually kasi kami sa reporter days namin, ganun nga talaga proseso eh. Pag may recovered getaway vehicle ay nagkakaroon ng sampling yan, evidence, nagli-lift ng fingerprints doon sa mga ano po yan, proseso talaga sa investigasyon. Papasok yung SOCO dyan at saka ano pa yung mga forensic experts ng ating mga law enforcers. Anyway, punta po tayo sa kaakibat na issue po. Kaugnay na issue. Yung mga abogado po. Ano po nangyari kay Attorney Danny Villanueva at ang lumalabas ngayon na naglalabas ng release nila ay a certain Attorney Florian Bana-Bana? Hindi ko rin po alam, no? Siyempre, may choice ang mga respondents kung sino yung abogado na magsalita o magrepresent sa kanila. Pero ang maalala ko po kasi, parang ibinulog ni Secretary Rebulla ang isang reklamo sa bar discipline ng Integrated Bar of the Philippines dahil di umano may mga abogado na tumulong sa mga shooters na ito na gumawa ng kasinungalingan sa isang sworn statement na which is labeled now as the recantation affidavit, no? Yung mga lawyers po kasi we are considered as officers of the law and we are supposed to be instruments to seek justice, no? To secure justice. We are not there to obstruct justice supposed to be. Pero sa paningin po ng Department of Justice ay dahil nagkaroon nga daw po ng suhulan at tinuruan na magsinungaling itong mga tao na ito, meron pong subornation of perjury. Yung tutulungan mo ang isang tao na magsinungaling sa isang sworn statement. At isang krimen po yun, yung subornation of perjury. Kasi nga po, hindi kapanipaniwala yung kanilang mga kwento sa kanilang affidavit. Una nga po, sabi nila, binugbog ko daw si Osmundo Rivero, nakasama ko daw itong si a certain Colonel Lopez. Ang sabi ko naman po, napakadaling i-verify. Tingnan lang nila yung logbook kung napunta ba ako doon sa detention facility. Napakadali pong i-verify sana ng mga lawyers yan. Pangalawa po, tinuruan sila na magsabi na pinilit lang daw sila, tinorture sila noong ginawa yung affidavit para aminin nila yung krimen na yan. Nag-conduct naman po ng medical examination yung mga doctors sa NBI bago sila ipasok sa detention facility at wala naman po nakitang ganong kung ano bang injury to support their claim. And pangatlo po, napakahirap paniwalaan na noong nahuli sila, yung tatlo nahuli,
umamin kaagad sila na kami nga ang bumaril at ang mga kasamahan namin si ganito, si ganyan. So sinundan po rin ng mga otoridad yon at nahuli sila dahil nagtatago sila at umamin din sila kaagad. Napakahirap pong aminin yung krimen na 10 ang namatay, 19 ang halos mamatay at 4 po ang nag-sustain ng serious physical injuries. It is not supported by human experience to easily admit crimes as heinous as this kung hindi totoo. At hindi naman po sila nabugbog or whatever, no? So, Torture. Walang gaya nga torture. ng sinasabi ng Korte Suprema, yung recantation po is highly untrustworthy. So yun, malinaw. Napakagaling talaga magsalita, no? At saka malinaw kapag katotoo yung isang abogado. Hindi katulad dito pa. Yung mga abogado ni Tebes, pag nagsalita, mag-iisip mo na, teka, gagawa mo na ako ng kwento. Hindi katulad nitong abogado ni Attorney Libito Baligod. Talagang makikita mo yung liwanag, yung katotohanan. Sa aura pa lang, talagang yung sa kanyang salita talaga. No? So ngayon, Tebes, nakikita na namin na hindi mananaig ang kademonyohan. Kaya kahit paano, gumawa pa ng kwento, bubugbugin daw nito ni Attorney Baligod si Osmundo. Halos kalahati lang to si Attorney. O tapos sinahamon kayo. Pakita nyo doon, ha? Basahin nyo kayo mga attorney. Kayo nagpapakalat ang mga kasinungalingan, mga hayop kayo. Kung pumasok ba talaga doon. Etong si Attorney Baligod, ayaw nyo. Kasi mabubuking na naman kayo. Ay talaga kayo. Dahil sa kagustuhan yung magligtas ng demonyo, na kriminal, drug lord, na amo ninyo, puro katarantaduhang kahayupan ang ginagawa ninyo. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan, hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo, hindi na kayo nahiya sa pamilya ninyo, ha? Hindi na kayo nahiya sa Diyos na tumitingin sa inyo. Ha? Lahat nilalagay nyo na sa kamay ninyo. Yung katulonggisan, kahayupan. Ha? Balik natin yung salita ko, kasirauluan. Huwag niyo gagayahin yan, akin yun, ha? Okay, at least malinaw na po. Nakita naman natin. Diba? O, ibig sabihin pala, dahil, hindi lang pala dahil sa kung ano. So, sinuwab pala. So, dun sa tubig, at saka yung iba pala doon, natamaan din ng bala, yung mga kriminal na to. Kaya pumatak yung dugo nila doon mismo sa compound, na binasi naman doon nung nahuli sila, pinagtugma, tsaka doon sa inumin. O, walang lusot. Wala nang lusot. Kahit paanong gawin mo, Arnie Tebes. Isa kang kaya nga nasusobrang tago mo, Tebes eh. Halata naman ng tao yan. Isa lang, napakasimple. Ang taong walang kasalanan, humaharap sa harap ng bayan o sa hukuman. Pero yung taong guilty, kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong pagtatago ginagawa, kung anong pagpalusot, kung ano-anong, ay nako, kaya Tebes tama na. Hindi na, huwag mo nang gamitin yung taong bayan, tsaka huwag mong gagamitin yung taong bayan, Tebes. Isa kang ulupong na gustong makatakas sa kahayupan mo. Ha? Nakikita nyo, mga kababayan. Kung si Raulo, hayop, mamamatay, itong si Mayora, sinasabi, binabaliktad nila. Wala na yan si Henry Tebes. Walang baril yan. Walang bodyguard. Wala lahat. Tinanggal na sa kanila. Ha? Pwede papuntahan ni ano yan para patayin. Lahat ng yung mga sila Kitty. Hindi kailangan takutin yan. Sinasabi ni Kitty na, sus, kalokohan yun. Bakit kailangan pantakutin? Hindi naman tinakot si Roel Ragay Digamo. Minasakir man. Di sana minasakir na rin nila yan. Kaya dyan mo makikita mga kababayan na lahat na naglilitawan, magmula sa saksi, abogado, lahat yan, pati to si Panelo. Kung hudas na to, tumanda ka na lang sa pagiging attorney, bugok ka pa rin, inutil ka. Ha? Tama na. Salamat po, meron tayong Attorney Libito Baligod na alagad ng Diyos. Patunay na alagad ng ating batas. Mabuhay ka po, Attorney Baligod. Sana kahit bigyan ka man ng bilyon-bilyon nito ni Tebes, huwag kang babaliktad. At salamat at meron tayong Attorney Roque.
Kaya kung naglalaganap man yung mga kasamaan dito magmula sa mga vlogger, meron din mga vlogger na lumalaban talaga para sa hustisya. Muli po, tulad ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.